Katulad nito, mga kababayan, si Sharon Cuneta, binira si Sara Duterte. Tingnan nyo ha. Sharon Cuneta, tingnan nyo ha. Sharon Cuneta. Nako, alam nyo sa totoo lang, may mga DDS na naman na masasaktan nito, mga kababayan. Meron lang po akong, kaya po ko nandito, alam nyo naman dahil... Tingnan nyo ha. Si Sharon Cuneta, binira si Sara. Sos, di sabi ni Uwo, sos, di yan rason kung saan ang hanap buhay mo doon ka. Uwo, maraming tindahan, iba-iba. Kung nagtrabaho ka sa grocery store, maghanap ka ng ibang grocery store. Pero yung lugar na kung maraming snatcher, o kung matatili ka doon, tanga ang tawag doon. Hindi rason yan, Uwo, na porket nagtrabaho ka sa Pure Gold, sa Tondo, doon ka na lang, maraming Pure Gold. Sabihin ko nga sa'yo, magkaiba ang Mindanao, magkaiba ang Tondo. Kung taga-Tondo ka, at yung lugar mo maraming snatcher, doon yung trabaho mo kasi nandun yung Pure Gold, di magpa-assign ka sa iba. Para hindi ka ma-snatch sa Tondo, magpa-assign ka sa Pure Gold sa Marikina, Quezon City, Malabon, Pasay, Taguig, Makati. Ba't manatili ka sa Tondo? Kung sa Tondo ka lang din nakatira, tangupahan ka, marami din paupahan sa Marikina, marami din paupahan sa Pasig, maraming paupahan sa Mandaluyong, maraming paupahan sa Santa Mesa. Huwag ganun, katangahan yan. Ito, mga kababayan, binira ni Sharon Cuneta si Sara Duterte. Kayo na lang pong humusga ha, pero para sa akin, sa pagkaintindi ko, sa sinabi ni Sharon Cuneta, ay para kay Sara Duterte ito. Sabi ni Anita Vlog, isa kang bayaran na vlogger. Sorry, hindi ka bayaran. Sorry na lang, Anita, kaya nga walang nanood sa'yo kasi hindi ka bayaran eh. So ito, panoorin nyo, iiyak ang mga DDS dito. Noong panahon ni Duterte, iniwasan ko ang lugar ng Tondo, Bagong Silang at Antipolo, araw-araw may tukhang. Kaya nagtatampo ng mga kababayan kong waray sa mga lugar na iyan. Diba? Eto Eto, panoorin ninyo kung paano si Sharon Cuneta bumira kay Sara. Ang mga DDS dito hindi nila hindi nila matanggap na bakit bumira si Sharon kay Sara. Mamaya i-explain ko sa inyo. Eto. Kung aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny. Give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yun na naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong Vice President? Oo naman. Sa mga kakamping, totoo yan. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Banat Boy, may love shout out. Alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Di ba? Dito pa lang intindihin nyo. Ang ginagampanan ni Sharon, pagiging ina at pagiging asawa. Kay Lustay ba, ginampanan ba niya? Dito pa lang big check. Bilang ina, bilang asawa. Kay Lustay, hindi niya ginagampanan yan. Kung sino-sino ginujowa. Binibigyan pa nga ng gasoline station yung isa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Di ba? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Aminin naman daw niya na ang asawa niya walang nagawang masama. Walang nagawang masamang pagnanakaw. Naku, sino kaya yon, di ba? Kaya nga sabi niya, marami bang nagsisisi na hindi si Kiko ang nanalo bilang Vice President? Alam ko naman ang asawa ko, wala talagang nagawa yan. Ganyan lang yan. Walang nagawang masama, walang nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Kasi po tawag namin sa amin, 1K, 1T. Kahit. Diba? Yung bahay daw nila, 4 na taon na nilang pinapatayo, hindi pa tapos. Kasi ang tawag daw nilang mag-asawa, 1K, 1 team. Kay Lustay ba?
May ganyan ba siya? Alam nyo, sa totoo lang, mas masakit po ang maiwan ng girlfriend o boyfriend kaysa ma-impeach. Paghilom dia money. May kilala pa naman akong money, hindi marunong mag-English. Gabula-bula lang, bak. Kuwanto ka. Pag may kita, pagawa. Hindi naman nagmamadali, pero proud po ako doon na lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod. Diba? Kahit 4 na taon hindi pa tapos, pero proud kami na ang lahat ng pinapakain at binibigay namin sa aming mga anak ay hindi galing sa masama. Hindi galing sa pagnanakaw. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi yung ganun. Yung wala kang negosyo, ang dami mong pera, tapos yung pamangkin mo, yung kapatid mo, waldas ang mga bag Hermes, nakapagpagawa ng ilong. Shopping dito, shopping doon. Tapos sabihin ng tatay, wala akong pamasahe, mahal ang airplane. Pakinggan na, at least daw si Sharon at si Kiko, proud na ang binigay nila at pinakain nila sa kanilang mga anak hindi galing sa nakaw. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Mahala ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Hihingin ko lang. Yung anak daw niya, takot sa Diyos, mahal ang bansa, at magaling makipagkapwa-tao, hindi nanununtok ng sirip. Hindi nananampal ng general. At higit sa lahat, hindi nagbabanta ng buhay. Kukuyugin ng DDS, uniwala kay sa akin. Lalo na sa dami po ng mga nangyayari ngayon na marahil nakakasama ng loob sa ating mga mamamayan, di ba? Sunod-sunod, parang sabi nga sa awit na Rosas, gusto ko naman yung tuloy-tuloy ng mapagmalaki ko na ako'y Pilipino. Yes! Sana po sa darating na Mayo, wag po natin kalimutan. Humihingi po ulit kami sa inyo ng inyong pagmamahal at suporta para kay Kiko, number 50. Diba? Number? 51 po, para kay Senator Bam, number 5. So yun lang, kasi ni-endorse na niya, bawal tayo mag-endorse dito. Maliban na lang kung kakausapin tayo, Ken, pakiis naman. Okay lang. Pero pag hindi naman kausap, ayoko, may maiinggit sa akin yung iba kong mga kaibigang politician dyan. So yun. Kaya nga mga kababayan, tignan nyo. Alam nga naman ang pinaringgan ni Sharon Cunita, si Leni Robredo. Alam nga naman ang pinaringgan ni Sharon Cunita, si Ping Lacson. Alam nga naman ang pinaringgan ni Sharon Cunita, si Duke Willie Ong. Mga kababayan, alam nyo ganito yan. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po kumakampi, Anita Vlog, okay lang yung ilong ko kung ganito, kaysa naman sa utak mo. Aanhin mo, maganda nga ilong mo, wala ka namang utak. Alam nyo, sa totoo lang, hindi porket maganda ka, ay panalo ka. Aanhin mo yung ganda mo, wala ka namang utak. Bakit ko hindi ko kailangan ipaparito kay Anita Vlog para sabihin ng tao maganda ako? Hindi. Proud ako sa sarili ko na ganito yung ilong ko. Hindi ko kailangan iparito kay Anita Vlog, nakakahinga naman ako . Aanhin mo yung magpaparitoke ako, tapos yung pinamparitoke ko galing sa nakaw sa Kaban ng Bayan. Di ba nakakahiya? Di ba? Meron ka pa kayang mukha, ilalakad at ibalandra sa buong Pilipinas na gawa yung ilong mo? Tapos galing din naman sa nakaw sa Kaban ng Pilipino? Hindi. Don't need. Di bali ng pango ako, at least hindi gawa galing sa nakaw. Galing sa nakaw sa pera ng bayan. Aanin ko yung meron akong Hermes, meron akong LV, meron akong Gucci, meron akong Chanel. Ang tanong, anong negosyo ng tatay mo kay Ukay? How comes? Nakakahiya yung ganun. Ako, taas noo kong ibalandra, hindi gawa ang ilong ko, wala akong Chanel, wala akong mamahaling bagay, wala akong luxury items, pero hindi ako nagnakaw sa Kaban ng Bayan.
Yeah? At original, ultimo dugo. Sila dugo lang original sa kanila. Yeah? Yun lang. And thank you. Di ba? So ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, si Sharon Cuneta po, ang tatay ni BBM or ni Bongbong Marcos Jr., ninong po nila sa kasal ni Gabby Concepcion. Kaya hindi po porket politician yan sila, wala naman ako nakita na away ni Kiko at ni BBM. Wala naman ako nakita. Di ba, Ma'am Ana Abadilla? Ganun yan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Mapagmatsyag, no? Mapagmasid, at mag-ingat para hindi kayo maloko. Hindi kayo mauto ng mga DDS. Kasi alam niyo sa totoo lang yung DDS, yung mga DDS, alam niyo sa totoo lang, virus yan. Mga virus yan. Kapag nadikitan ka niyan, nabugahan ka niyan, mahahawa ka. Kaya iwasan nyo. Kung maaari, kung meron kayong Baygon, isprehan nyo yan eh. Ma'am Rincy Lou Orini, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Wala daw Duterte na magnanakaw po, tang inang yan. Alam mo, sa totoo lang, Anita Vlog, ipikit mo yung mata mo, magdasal ka, tas huwag ka nang gumising. Eto na nga, sabi ni Efren Tixon, 44.4 shabu, 44.4 million halaga ng shabu sa Davao. Actually, gusto kong i-content yan pero hindi na.